Ani ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Driver sa Bao-Bao patay human nabunal ang ulo sa semento. Mag-uumagi kaingong ng lugos og menor de edad, dakpan. Motibo sa pagpatay sa Police Intel tumbok na. Samtang siyam ka mga panimalay sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province naugdaw sa sunog. Ug gidudahang tawo nga galakaw-lakaw sa gabi, gika-alarma sa mga residente sa Barangay Apopo. Hapon, adlawng Sabado, Marso 16, 2024. Live gikan ninhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga magatod sa inyong mga balita, dili lamang sa Saksurgen, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Patay ang usa ka driver sa Bao-Bao nga giilang si Ariel Paderes, 47 anyos, residente sa Purok, Bagtindon, Barangay Magsaysay, Palomolok, South Cotabato. Human na disgrasya ang gimanihoan niyang sakyanan sa Digos Macar Road, Purok 1, Barangay Ligaya, Jensan, alas 8:30 kaganihang buntag. Sa investigasyon sa TEU Jensan, padulong unta sa direksyon sa Barangay Lagaw, ang biktima sakay ang angkas nga si Ruel Milagrosa. Apan pagabot sa Barangay Ligaya, kalit matud pang niboto ang usa ka ligid sa Bao-Bao ug nawadan og kontrol sa manobela ang driver. Niambak ni apan aksidente nga nabunal iyang ulo sa semento. Gisulayan pa og dala sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival sa doktor. Luwas sumala pa ang kahimtang sa pasahero nga giilang si Ruel. Samtang ang ulusab nga gidala sa balay tambalanan ng usa ka batan-on human nabangga sa kotse ang iyang gimaneho ang motorsiklo alas 7:20 kagabi. Motorsiklo hinulaman lang matud pa sa biktima. Ibrigada mo enemy Bugpon. Nagbuyod tunga sa kalsada samtang napuno og pangos sa lawas ang usa ka motorista human mabangga ang iyang gimanihoan nga motorsiklo sa usa ka kotse alas 7:20 sa gabi Marso 15 sa Baluan Road, National Highway, Barangay Baluan, Jensan. Sa record sa kapulisan, nailhan ang biktima nga si Nasruddin Maulana, 22 anyos, residente sa Purok 2 sa Nahisgutang Barangay. Matud pa sa uyuan sa biktima, wala sila nakabalo nga nilakaw si Nasruddin. Ang motor sa iyang higala og natingala na lang sila nga wala pa kini makauli. Sobrara City. Tapos ang tingala mi ba kay wala dito sa balay. Kay dili nagadudiri sa mga kuno sa mga barkada niya. Ato pangitaw ni ate. Asang anak niya, yan nagmotor. Wala pa gyud nagpaalam sa motor. Kinsa ng motor? Tung ko ba naman na yo, butasan na to. Dili na yari ay. Dili, yulam lang, pinsel lang naman mo. Matud usab sa mga batan-on nga unang nakakita sa insidente. Kusog ang dagan sa motorista, unya wala kini gisulob nga helmet og hinay matud pa ang suga sa iyahang motor. Kay diri man gikan ang kotse sa green oil ma'am. Tapos kusog ang padagan sa driver then sa motor then kusog po diyang impact sa kotse then pagkabangga niya sa kotse nagbalik siya sa age tapos tapos nagsala na mi ma'am nagkurog-kurog na mi ma'am
Samtang base sa investigasyon sa TEU Jansan, ang kotse nga gimanihuan sa usa ka babayi nagpagasolina sa nahisgotang lugar tungod pa uli na matod pa kini sa Glan, Sarangani Province. Apan dihang pagawas na kini sa National Highway, kalit lang nga nabangga sa tuo nga passenger side sa kotse ang motorista. Nag-abot matod pa sa inner lane ang duha ka sakyanan, rason sa nahitabong bangga. Nagdumili na usab mo atubang sa kamera ang babaying driver. Sa karon, nagpaayo pa sa ospital ang batan-ong biktima, samtang gi-impound na sa kapulisan ang mga sakyanan nga nalambigit sa maong insidente. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jansan, Brigada News. Dakpan sa kapulisan ang usa ka mag-uuma pinaagi sa pagsilbi og warrant of arrest kalabutan sa kasong pagpanglugos. Marso 15 sa hapon dihang gisikop sa Penetton Police Station ang dinakpan nga si Ranel Magbanwa, 39 anyos, ulitawo ug residente sa Purok 7, Barangay Mabuhay, General Santos City. Si Ranel ang gitudlong ng lugos matud pa sa iyang 15 anyos nga silingan. Gikonsidera sa abang suspect nga top 5 most wanted person sa provincial level gumikan sa giatubang nga kaso. Nagdumili na usab kining muhatag og impormasyon kalabutan sa aligasyon batok kaniya. Tumbok na sa kapulisan ang motibo sa pagpatay sa armadong kalalakinan sa Police Intelligence Officer nakalabayng adlaw. Matod ni Police Colonel Necomedes Olivar Jr., ang direktor sa General Santos City Police Office, ang nabulabog ni ining iligal nga aktibidad sa miyembro sa local terrorist group ang hinungdan kun motibo sa pagpatay sa maong pulis. Gikaingong si Police Corporal Ricky Gomez, intelligence officer kaniadto sa Pikit, North Cotabato, ang nakabulabog sa hinimuan sa mga miyembro sa Dawla Islamia ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga lambigit sa terror attacks ug pagpangilkil. Tungod niini ug sa mga nakuha nga CCTV footage, posibleng sunod semana makapasaka na og kaso sa piskalya ang kapulisan sa Jansan. Nakigalayo na usab sila sa kapulisan sa North Cotabato sa karon aron makakuha pa og dugang impormasyon kalabot sa maong investigasyon. Una nang gibutyag ni Olivar nga gisundan ang nasangpit nga padulong unta sa regional headquarters sa Barangay Tambler dihang gibanhigan sa mga armadong lalaki gamit ang high-powered firearms. Naugdaw ang siyam ka mga Pinoyanan sa Purok 2, Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province human sa nahitabong sunog. Municipal Health Office sa maong munisipyo gisiguro ang panlawas sa mga evacuees. Ibrigada mo MJ Fernandez. Pakyas nga masalbar pa sa siyam ka mga pamilya ang ilang mga kabtangan human gilamoy sa kalayo ang ilang Pinoyanan alauna pasado sa hapon Marso 15 sa Purok 2, Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Usa si Gregorio Reyes si mga nasunugan og naabtan na lamang niining ugdaw na ang iyang panimalay. Ito po may sa Barangay Hall karon sa dito bakisyon center niya o mugulat na may kung signal sa dito sa DSWD. Para makabalik may asa may Nguban ini wala na may kakuan. Gawas lang may mga parinti. Ay pwede ra siya makakuan. Kami kabalog asa nagsugod ang kalayuan Hindi may makakonfirm kuryente kay lisod manggod nga mingon ta nga kuryente o sunog ba bata ba na dito maka-confirm. Wala mo nasalbar po. So wala jud siya nasalbar ka na naram na yung mga pakura dira nga wala gamit mga gamit sa dagat. Dahil sa matod pang gihikling ang mga biktima sa sunog og temporaryong gibutang sa evacuation area sa covered court sa Barangay Ladol og dayong gihatagan og inisyal nga ayuda ni Mayor Vic Paul Salarda. Sa pagkakaroon ma'am, dito lang yun sila sa jail, sa covered court na to sa Barangay Hall. Unless nga wala pa'y final support nga gina-arrange pa sa munisipyo. Kami sa barangay ganiya nakipulong ko, i-try na ako pinaman mi quick response nga sige kan kining quick response sa indrim namo nga pundo
amounting 100,000 basi magamit na mo ang 50% pero report pa na ko sa municipal accounting na mo kung pwede ba siya. Samtang gisiguro usab sa LGU Alabel nga luwas ang tanang mga evacuees batok nga dengue rason nga nagpahigayon og fogging. So ano lang ma'am, mga preventive measure lang kay natay mga exist sa dengue. So maybe gabi niingon po sila nga daghang lamok na rin sa ila. So at least tabang lang po sa ila na dili mapakan og lamok tapos dili magka-dengue. Sa karon, padayon pang gisuta sa BFP Alabel ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo samtang nanawagan usab ang mga nasunugan og tabang nga mahatagan sila og sanina og mga dry goods nga ilang gamiton sa pang-adlaw-adlaw samtang anaa sa evacuation area sa ilang barangay. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News. Gikaalarma sa mga tao sa Lansang Village, Barangay Apopong, human nga adunay tawong namatikdan nga gasulod sa lugar ug nagalakaw-lakaw. Ang tawo wala matud pa na ilhan sa mga residente. Ibrigada mo, Danity. Giangkon sa mga residente nga gapulaw na sila matag gabi tungod sa tawo nga ilang namatikdan nga mopatimaw sa 10 oras sa kagabhion. Sigun sa halan og nining nga matag-usig sa iro, gilayon silang maalerto tungod sa kabalaka nga nakasulod sa ilang compound ang ginakahadlukan nga tawo. Dugang pa sa naisgutan nga kadudahan ang lihok sa maong tawo, hinungdan nga sila ang dili makapuyo og sama sa nag-alingasa tungod nga basi og manghilabot. Botong gikatingalahan nila tapos magpakuan-kuan nga nabuang. O magpabuang-buang siya, di siya magkuang-kuan. Motong gianuhan po na mo siya. Katulad po siya nagabhiyo na tapos di sa sunod na mga adlaw ang mga ero diri sa mga area sige nagaaw-aw. Gihingusgan pa niini nga sila ang natingala og nganong gabalik-balik ang tawo sa lugar maong gusto unta nila nga maaksyonan og dili na sila mabalaka. Katong time to ato gusto siya mosulod diri natingala mi kay ang ero dili gyud mag-aw-aw. Murag na sila mga kuan ba nga murag na sila yung mga hurim-hurim nga dili gyud makuan ng ero. Ang purok chairman nga si Pereng Ligaspina ang namahayag nga gipadangat na niini sa barangay ang maong problema. Sigon niini nga may mga tanod na silang ipatuyok sa maong lugar dungan usab sa pagpahimangno sa iyang mga sakop nga magmabinantayon. Gihingusgan sa chairman nga siya mismo ang galibot na sa lugar o galing kay wala pa niini nakitaan ang gikaingon nga tawong nagalakaw-lakaw panahon sa kagabhion. Pagkakaingon ako, liligid mo sa ligo ka. Mga magbarante sa pulis, kaya yung nakatitan na siya, di ba mo sa ligo? Kita mismo nga, nagpuyo, kita mismo magkalay. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Dani Case, sa Brigada News Jensen. Brigada News. At ang isa mong pagbalik. PBBM satisfaction ratings nitaas sa Luzon ug Visayas apan miubos sa Mindanao. E-bike ug e-trike registration ug lisensya sa nagamaneho ipa-implementa sa LTO. Ug 60 pesos per kilo gikunhod sa presyo sa Bombay sulod sa 5 ka semana. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Nitaas karon ang satisfaction ratings ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Luzon ug Visayas. Apan sa Mindanao niubos ang ratings niini. Mga residente sa Jensen adunay nagkadaiyang komento. Ibrigada mo Lizel Labajo. Nigawas na ang resulta sa 4th quarter survey December 2023 sa Social Weather Station kalabot public satisfaction rating kay President Ferdinand Marcos Jr. Nakita dinhi nga nitaas ngadto sa positive 52 ang ratings ni PBBM. Sa Luzon, itandi sa unang survey niini nga anaa sa positive 48. Sa Visayas, anaa usab karon sa positive 51. Itandi ni aging survey nga anaa lamang sa positive 33. Itandi sa Luzon ug Visayas nga nitaas lahi usab sa Mindanao tungod ni ubos kini og 12 nga anaa karon sa positive 38. Itandi ni agi nga anaa sa positive 50. Nagtuo man gud nga makuan niya ang mga katawhan ba. Kumbaga matabangan niya murag
giduot pa man niya. Maari, pero kung tutuusin, hindi naman ano yung panayan kasi sa panahon ngayon talagang hindi na pwedeng bumaba yung bigas sa 20. Luyo sa pag-ubos sa public satisfaction ni PBBM sa Mindanao, dunay pipila usab nga residente sa Jansan ang satisfied sa performance o programa sa presidente. Sa ako satisfied naman ko sa performance ng BBM. Pero ambot lang ka sa iba. Sa akin lang kasi ma'am na hindi ako dismaya kasi we are not perfect. So since our president naman they're doing their responsibility, they're taking the responsibility to provide and to sustain, also to improve our country which is Philippines. So sa ako is hindi ako dismaya sa performance niya, which is there's so many years, marami pang years na dapat mangyari. Sa news release usab sa Presidential Communication Office nga maningkamot gihapon ng presidente aron mapalambo ang kinabuhi sa mga Pilipino. Dugang pa dinhi nga anam-anam usab matud pa nakita sa mga Pilipino ang reforma sa kasamtangang administrasyon aron masiguro ang kaayuhan sa katilingban. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News. Guidelines alang sa mga e-bike o e-trike. Ginapinal na lang sa LTO aron nga mapatuman ang pagparehistro sa mga unit ug mamahimong gawas nung makapadagan sa publiko ug gali nga aduna na lisensya. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Nakigdungan na ang pipila sa mga nagagamit karon og e-bike sa mga pampublikong transportasyon kung si Maximiano Meraflor pa ang pasultion, usa ka manager og pribadong kumpanya sa mga e-bike ug e-strike sa Jansan. Buto na hunaon ginabawal sumala kini nga padaganon sa mga public road and highways. Ang magbiyahe ko, makita na ko sila nga wala sila sa slow lane no, na sila dristo nga. So as a dealer, mo follow gid mi kay kung mo nay directive sa atong LTO nga kani atong mga e-bike nga i-regulate na, i-rehistro na gid siya. So kami pod mga dealer mo follow pod. Mao nga kanunay sab nilang ginapahinumdum ngadto sa ilang mga customer nga importante nga mamahimong law-abiding ang mga driver. Dugang paniini, say gayong isa publiko na sa Land Transportation Office ang guidelines and regulation alang sa mga e-bike sama sa gikinahanglan na sa mga owner nga iparehistro ang ilang unit kay uyon kini. Nahanglan na gyud siya nato i-rehistro. Kung naay mo palit sa mga unit, among gina-advisean gyud ang among mga customer no nga dili gid nga pwede mo agi og mga national road kay prohibited gina sila. Only traverse lang gid no. So kung pwede pod kung mogamit sila og e-bike, gina-advise na mo sila nga mogamit og helmet. Although naka e-bike ta, dili ta rehistrado, abay lang gyapon ta sa law nga kinahanglan kita nga mga slow moving vehicle na gyapon ta diri sa gilid. Kahibaluan ang mga e-bike o e-strike gawas nung makapadagan sa ilang unit bisan wala pa man kini rehistro og lisensya. Base sa Land Transportation Office, kung aduna kay e-bike o e-trike, dili na nimo gikinahanglan pa nga aduna kay rehistro o lisensya kung dili nimo iagi sa public roads and highway. Pero kung imong iagi, gikinahanglan gayud nga dapat aduna kay rehistro og lisensya. Halimbawa sa mga subdivision, apan gikinahanglan nga subjected by the regulation of government kung asa lang ka pwede moagi og dili. Kay pananglitan, pwede ka nga dakpon bisan pa man nga aduna kay lisensya. Nauso ang e-bike gumikan sa less hassle ni ining hatod gawas sa makatabang sumala pa kini sa pagpakunod sa risgo sa climate change. Apan gikinahanglan sab ang pagsiguro sa seguridad sa mga driver. Sa karon gina-finalize na lang sa LTO ang guidelines alang sa mga nahisgutan. Samtang dili pa matumbok sa labaw sa LTO nga si Vigor Mendoza II kung kanus akining mapatuman. Natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares at yun ay susuportahan natin. No? Yung aming panukala, public highways po ang ginamit na definisyon, no, term sa batas. No? And public highways are public roads na funded and maintained, no, by the government, whether local or national. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jansan, Brigada News. Good news alang sa itong mga konsumante tungod sa gunso ng pag-ubos karon sa presyo sa matag kilo sa Bombay. Tandi sa ubang lamas nga sa gunso nusab
ang pagtaas. Ibrigada mo, Laizel Labajo. Bastante matud pa ang supply karon sa Bombay dinhi sa Jansan, luyo sa nasinati ang infestation sa Luzon tungod sa El Nino. Dugang pa sa namaligya ni ini nga 5 na usab ka semana sugad sa gunson ang pagkunod sa presyo matag kilo. Sa pagkakaroon maayo ang kuan kay baba ang presyo niya, so murag harvest time siguro mao nang ubos pod ang hatag sa mga supplier. Gani presyo sa Bombay karon anaa sa 90 pesos matag kilo, itandi ni aging simana nga anaa sa 110 ang kilo. Presyo usab sa kamatis ni ubos og 30 pesos ug karon anaa sa 35 pesos matag kilo. Ang ahos ug luya anaa usab sa 110 ang kilo karon, itandi ni aging simana nga anaa sa 90 pesos ang kilo. So sa atong host medyo mingtaas siya gamay kay may gikuan sa mga supplier. Gani si Tatay Aurelio dunay listahan sa pamaliton. Una moadto og merkado aron mapaigo ang iyang 700 pesos nga budget sa usa ka semana. Na naman nakalista naman ni Daan dire. So ako nang mag-adjust ani. Unlike katong sa mga gipaliton mo ni Agi mas daghan ba gyud karon? Oo. Kay mas mama siya. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Usa ka mechanical engineer ang gipasigarbo ang iyang imbensyon nga mechanical rotary dryer nga solusyon matud pa sa problema sa mga maguma panahon sa ting-ulan. Gobyerno gipanawagan nga suportaran ang iyang giimbento. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Gipasigarbo sa usa ka mechanical engineer ang iyang bag-ong imbensyon nga makatabang matud pa sa mga gagmayng mangunguma sa umaabot nga panahon. Si Engineer Hilario Noriega Abutan ang usa sa mga inhinyero nga nakaimbento sa pinasahing mechanical rotary dryer nga solusyon matud pa sa problema sa mga mangunguma panahon sa tag-ulan. Nakita matud pa niini nga kadaghanan sa mga mangunguma sa nasud ang nagkalisod sa pagpangita og solusyon kalabot niini. Yung mechanical dryer na dyan is, kung titignan mo kasi yung DA ngayon, may problema kasi sir. Marami tayong produkto na dapat matulungan sa dryer. Una-una, yung magsasaka, marami akong bisita na mga na magsasaka. But ang problema po dyan is, natutulungan ba ng DA paano mabigyan ng lunas yung problema when it comes pagtag-ulan? Wala eh. So, naghihikaws pa rin. Malulugi sila or else, maraming nagpapatayo ng mga dryer na may kayang pera. May pera sila. Gusto usab matud pa niyang ipaabot kay Presidente Bongbong Marcos ang iyang imbensyon ug aron maportahan ang imbento sa Filipinong inhinyero. Sana suportahan kami. Alam mo, ang technology kasi mai-improve. Pero sino tutulong sa atin? Di ba? Buti nga, meron ako mga tropa rito na, sige, gawin mo. Kasi sabi nga nila na nagtrabaho ako na 40 years. Pero pagdating ko, yung pa rin ako. Why not venture? Pag-venture naman ako na iba, baka sakali. So, ang nakita nila kasi doon sa dryer is, pwede makatung sa magsasaka. Kailan ba natin tutulungan yung magsasaka? Ang maong proyekto ang nauyunan usab sa mga mangunguma sa diyang gipresenta kanila ang imbensyon ni Abutan. Dakong tabang matud pa kini sa production sa ilang mga pananom ug mga produkto, ilabi na kung sila labing apektado panahon sa tag-ulan. Okay na siya para sa ako kay siyempre ako as a presidente pod sa isa ka asosasyon. So sa amo ang area is kining palay, mais o kining kopra. So pag abot man ko sa rainy season nga mag-harvest kami, mao na problema namo ang dryer. So kailangan gyud siya nga naingani kay sa akong pagtanaw lang gyud nako ni okay gyud ni siya. Mao na nga nakita pud nako sa iyang project kani nga gibuhat kani kay ako dako gyud ang matabang niya ani sa mga farmer. Sa mga farmer sabi ang concern gyud namon kung paano mabuligan ang mga kamembro namon. So nakita namon nga positive sa kuan niya sa sitwasyon karon nga may actual demo. So positive ni sa amon kasi makabulig ni sa mga small farmers. Kasi sa capacity hindi kayo kinahanglan nga damo gyud, pwede na siya makadry. Sa mo na nga hopefully siguro
kung makabulig ang gobyerno naman yun, matagaan ang bisan every municipality may amon ni siya dako na siya nga bulig. Naghinaot si Engineer Abutan nga suportahan sa gobyerno ang iyang mechanical rotary dryer mahitungod usa kini sa mga himan nga pwedeng magamit sa mga mangunguma sa umaabot nga panahon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Gikumpirma ni Nol Valela ang labaw sa PhilHealth Jansan nga ginahulat pa nila ang circular nga ipagawas sa kauluhan may kalabutan sa pagdugang sa ultrasound ug mammogram sa ilang konsulta benefit package. Sigon sa opisyal nga aprobahan pa lang sa board ang kamanduan ni DOH Secretary Ted Herbosa iha ipagawas ang circular sa ahensya. Giangkon sa opisyal nga sama sa aprobado na ang pagdugang sa serbisyo human nga ang nagmando ang mismong chairman of the board sa PhilHealth. Nasayran nga ang PhilHealth Consulta Package ang gipalapdan nga benepisyo sa nagunang pag-amuma gikan sa PhilHealth alang sa tanang mga Pilipino. Directed pa lang. After sa board meeting, saka pa lang ilalabas ng management. Pero i-consider na nila yan kasi request yan ng Congress. Bago na sa approve yan kasi dagdag na naman sa consulta package yung aming outpatient, di ba? So kailangan nila magdagdag na gano'n. Libre din yun. At ang isa mong pagbalik, i-turnover nga programa sa senior citizen, ipahibalo sa mga miyembro sa Sarangani Province. Bloodletting activity gipahigayon sa kabag sa dugo, kayang musalbar og tulo ka kinabuhi sigon sa eksperto. Og Jansan Navy Reservists og Brigada Eagles nagtigi sa basketball. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Sa senior citizens sa 7 ka munisipalidad sa Sarangani Province aron ipahibalo ang update ug programang na-turnover na sa National Commission of Senior Citizen. Lakip dinhi ang assistance to older persons. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Sa 26,000 registered senior citizens sa Sarangani Province, daghan kanila ang dunay concern kung unsay update sa mga programa niini. Ang gikan pa og maitom sa Sarangani Province niadto sa Alabel aron ipaabot ang mga kwestiyon sa ilahang miyembro. Daghan silang mga pangutana. Muna nga, we are very, sorry nga, bakit ganyan? Hindi namin ma-receive ang mga UCT. Samantalang ang iba naka-receive naman. Bakit ganyan man? Lakip sa gipahibalo sa National Commission of Senior Citizen nga do sa mga miyembro ni ini, ang baguhay lang gi-turnover nga assistance to older persons program sa gikaingong buhatan. Gawas ni ini, gipahibalo usab ang update sa pagpalapad sa Centenarian Act. At least kini 1.7 million makadugang kini sa 3.5 million na budget na po para sa mga senior citizens this year. Kana sa nga budget gamiton kana sa mga meeting, sa press cup, di mo Pilipinas ha, Maayong balita usab kini alang sa mga senior citizen tungod na dungaga na matud pa ilang benepisyo. At least ay may nana ko sa mga senior citizen association kung unsa man tong mga kanila matubag na namo. We are very much thankful to Commissioner nga nagpunta talaga dito sa Alabel. Welcome talaga siya para malaman rin niya ang mga problema dito sa senior chapter of especially the population chapter. Pag-awhag pa ni Commissioner Edwin Espejo ngadto sa mga idaran nga wala pa nakaparehistro nga magpamiyembro na aron maapil sa mga benepisyong gigahin sa gobyerno alang kanila. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News. Kapin 150 nga bag sa dugo, target nga makolekta sa gipaygayong bloodletting activity sa usa ka fraternity ug sorority group nga gipaygayon sa usa ka pribadong mall sa Jansan. Benepisyo sa pagdonar, gipahibalo sa eksperto. Ibrigada mo, Jean Mantile.
Pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan ang nagunang rason sa mga blood donor sa manin Nervil Solis. Gawas sa dakong butang na kini aron nga maminti na usab ang kahilo sa iyang dugo. And the purpose is makatulong po talaga ma'am na yung mga nangangailangan ng dugo. Malay natin ngayong araw merong emergency. So pwede natin mabigyan sila agad-agad. So may purpose po ang lahat ng mga bagay. Ito po yung namin ma'am. Kumbaga dream namin ng lahat. Na hindi man tayo kasing yaman ng buong mundo, pero sa dito na lang ma'am, makatulong tayo at makabeneficiary po tayo ma'am sa health natin ma'am. Makatulong sa health natin. Pag pagkuwag dugo, medyo luya. Oo, gan sa paminaw ni mo na nakuhaan kag dugo. Tapos, kuhaan po, gwapo po sa imong feelings na kay matabangan na laing tao. Base sa usa ka eksperto sa panglawas, ang pag-donate og usa lang kabagso kaya nga mosalbar og tulo ka kinabuhi. Mao nga importante kini karon pa nga nanginahanglan ang Philippine Red Cross og daghang supply sa dugo. Blood donations are very crucial. From what I know, nagka-shortage ng blood lalo na nung nag-pandemic. So, gina-encourage talaga ang mga tao na mag-donate blood. And blood donation saves lives, especially sa mga tao na kinahanglan nila. Like kanang mga surgery patients, mga patients na may cancer, may sakit sa kidneys, di sila makaproduce silang blood. It can help stimulate the body nga mag-replenish sila kwan. From what I read, kay usahay, di ba, matigo lang ta atong dugo, muingon sila atong dugo kay murag mo baga na ba, mo thick kana makatabang na siya, makatin gamay sa atong blood. Sa gipay gayong bloodletting activity sa usa ka pribadong mall sa Jensan maraso sa isning tuiga nga inisyatibo sa usa ka grupo sa fraternity ug sorority. Kuan na mo ni gina-practice ni every year nga adunay may mga aktibidades like feeding program or especially ang pinaka-highlight nga among ginahimo ang number 1 ang bloodletting. Kay kini ang mao ni pinaka-importante no nga muhatag ug mopursige kita sa tanang mga generals nga mo-give sa ilang dugo no kay syempre mao nang ginatawag nato nga ang atuang tema is give that costs nothing to give no. So sa mga tao nga nagkinahanglan sa toa so iporsige na to o gihawag na to ang tanan. Dili lang sa mga fraternity kundi para ni sa kayo sa General. Dili lang po ni siya sa General Santos City gikandak ang bloodletting but all over the Philippines kung asa may chapter ang Angkorians ginakandak po ni siya na activity tanan. Dili lang po bloodletting nagapokus ang Alpha Mu Pi. Maliban po sa mga gift giving na po may mga ng mga activity na girakandak all over the Philippines. Target sa grupo nga makakolekta og kapin 150 nga bag sa dugo. Samtang mensahe na lang ni Dr. Chan Asiberos sa Philippine Red Cross. Because of that, we could ask people, hopefully, that they can donate so that they can also save lives. Daghan kay tao nga na may mga sakit na kinahanglan nila dugo. And by doing that, save lives. Sa isa ka donation nimo, pwede tulo ka tao ang imong matabangan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jinman sa Brigada News Jensan, Brigada News. Dula sa Jensan Navy Reservist batok sa Brigada Eagles na himong kulba hinam hangtod sa katapusang segundos. Atong tanawon sa report ni Brigada Ver Diazon. Laing friendship game ang gisalmutan sa Brigada Eagles Marso 14 sa gabi sa Barangay Tambler batok sa Navy Reservist Basketball Selection. Labaw gupat ka puntos ang Navy Reservist sa unang quarter sa score nga 14-20. Samtang sa ikaduha o ikatulong nga quarter nagpadayon lang ang reservist sa ilang pamuntos. Namuntos usab silang Mark Carmona o Charlie Pancho sa Brigada Eagles.
Sa ikaupat nga quarter, nakagukod ang Eagle player sa score gikan sa 10 ka puntos nga biya. Nahimo nga 60-61 usa ka puntos ang lamang sa Navy reservist, 17 segundos ang nahibilin. Bola sa reservist na foul apan wala na pasulod ang free throw. Natagan og duha ka higayon ang Eagles aron makapasulod sa bola apan igulang ni Tapsing sa ring ang bola og wala na sulod sa ulahing segundos. Nahuman ang dula sa score nga 61-62 pabor sa Navy reservist. Bigla pag fourth quarter nakaapas pa ba? So medyo nakulbaan jud may na lang na nabiktima mo sa ring duko. Daghan kayong salamat sa brigada na gi-accept ang amo ang invitation para sa isa ka friendly game para pod ma-promote ang amo ang mga Navy Reserve, Navy affiliated Reserve Force Eastern Mindanao diri sa ato ang lugar. Di amo lang gitimok yung among kuan ni sa among team katong last quarter kay ring kamutan gina mo absan. Sus ayan ang kalaban may pumipinsa ba? Kasi pag last hour gyud 1.3 seconds. Ba yun ni Panso. Labi na og masihat na to kay daog na gyud tato kay bisag hapsat lang. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ver Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigadang nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santa City. Og sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede pud kamong mudangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Mao kanang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibok ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol nga bakak tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. O kini ang Ronda Brigada.